Yo, what's up guys? Magandang araw sa inyo. Ngayong araw pag-uusapan natin ang pagbaban, posibleng pagbaban ng gobyerno sa Facebook. Ikaw ba, pabor ka ba na iba ng Facebook? Ilan na ba ang subscriber mo sa Facebook o followers mo? Bago natin pag-usapan yan guys, inaanyayahan ko kayong i-follow, like, and share ang ating social media account sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa Threads, sa TikTok, ang Gerald Francisco. Hanapin nyo lang sa inyong social media across the board. Gerald Francisco. Follow, like, and share. Gerald Francisco. Ano nga ba ang masasabi natin sa mga isyong ito sa pagpaplanong pagbablock ng Facebook sa Pilipinas? Sa kasalukuyan, walang opisyal na ang Facebook ay ban sa Pilipinas. Ngunit formal itong pinag-aaralan ng pamahalaan ng gobyerno. Naging mainit ang usapang ito matapos ihayag ng Cyber Investigation and Coordinating Center, CICC, na tinitignan nila ang posibilidad na rekomendasyon ang pagbablock ng Facebook sa Pilipinas. Kinumpirma naman ng Malacanang na bukas ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ideya ng pagban sa mga social media platforms at online gaming apps kung mapatunayang nakasisira ito o nakakasama ang mga ito sa kapakanan ng kabataan at ng buong bansa. Narito ang mahalagang detalye sa likod ng mga isyong ito, pati na rin ang magkakasalungat na pananaw ng publiko at mga eksperto. Bakit pinag-iisipang iba ng Facebook? Karahasan sa kabataan. Umigting ang usaping kasunod ang malagim na shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga. Ayon sa mga otoridad, naantala at mabagal ang pag-aksyon ng Meta, ang kumpanya ng Facebook, pagtanggal ng mga kumakalat na maras na video ng insidente. Online child abuse at fake news. Binigyan diin ng CICC na layunin nilang protektahan ang mga minor de edad laban sa online abuse, child exploitation, talamak na fake news, deepfakes at pagbebenta ng mga illegal na produkto tulad ng mga vape sa mga platform. Pagsunod sa batas, compliance, gagamitin ng gobyerno ang banta na iban ang Facebook bilang paraan upang pilitin ang Meta na makipagtulungan ng mabilis sa mga otoridad at sumunod sa mga lokal na regulasyon ng Pilipinas tulad ng matagumpay nilang ginagawa sa paghigpit sa platform na Roblox. Ito naman mga kaibigan, yung karahasan ng kabataan, yung kumakalat daw na video, pwede naman natin i-report yung mga kumakalat na video na yan sa Meta. At bibigyan nila na action yan para tanggalin niya mga video na yan. Meron naman silang report na button doon sa mga video na pwede nyong i-report sa Meta kung ito ay may karahasan tulad ng mga kumakalat na, ito nga yung kumakalat na shooting incident sa Zamboanga, pwede naman natin i-report to para ma-actionan ng Meta. Yun ang kanilang mga guidelines ng Meta. I-report nyo yung mga karahasan na video para mawala ito sa Facebook. Dalawang panig ng debate sa Pilipinas. Mabigat ang usapin ito dahil ang Pilipinas ay may tinatayang 95 milyong gumagamit ng Facebook at itinuturing na isa sa pambansang may pinakamalakas na konsumo sa social media sa buong mundo. Narito ang magkaibang mga argumento. Mga pabor sa regulasyon na iban o mga pro-ban. Proteksyon daw sa mga minor. Dapat unahin daw ang kaligtasan at mental health ng mga kabataan laban sa cyberbullying, grooming at mararahas na content. Ang mga tutol naman sa pagbaban. Epekto sa ekonomiya, milyong maliliit na negosyante o MSMEs at online seller ang umaasa sa Facebook para sa kanilang kabuhayan at e-commerce. Yun nga naman, marami maapektuhan kung ibaban nyo ang Facebook. Ngayon, ang ating masasabi dyan, kailangan ng patnubay ng magulang. Kung hindi pa kayang mag-social media ng inyong mga anak, huwag ninyong bilhan ng cellphone. Napakasimpleng solusyon. Huwag niyo paggamitin ng cellphone. Bakit niyo pinapagamit ng cellphone? Bakit niyo ginagawa ng Facebook account hindi pa nga capable? Huwag niyong paggamitin ng Facebook ang mga minor de edad. God bless you all. Peace y'all.